region kung ano ho ang sitwasyon po doon sa mga oras na ito, mga kapuso. Buena Manong Balita. Mga kasama ho natin nasa ating pong linya, Regional Director ng Office of the Civil Defense sa Davao Region, Region 11, Director Ednar Dayanghirang. Director Ednar, may buntag. Kumusta po kayo, sir? May butag ba sa DCBB? Good morning sa lahat. Ito si Orly Trinidad po ito, Director. Ay, Orly Trinidad. Kumusta? Una muna, kumustahin ko po ang sitwasyon ngayon dahil sa mga huling nakikita ko mga video hanggang kagabi may mga pag-ulan pa rin doon na naramdaman sa ilang lugar dyan sa Region 11. Tama ho ba yun, Director? Tama naman. May mga pag-ulan pa rin kasi nandyan pa naman si... Shearline. Meron pa rin si Shearline effect. Ngunit hindi na kasing lakas nung few days ago. Kasi nga si northeasterly wind ay umakyat na. So ngayon nga nakikita na natin compared to the initial reports that were given, ngayon lumalabas na napakalawak ng impact ng flooding sa hindi lang 2 probinsya but 3 probinsya. Davao del Norte, Davao Oriental, and Davao de Oro. Gaya din nung similar sa 2024 nangyari. Alright. Ano ho ang pinakauling casualty report? Sana hindi man nadagdagan. Pero kumusta ho itong mga reports sa inyo ng mga nasugatan o kung nawawala man o wag naman sana bilang ng mga nasawi, Director? Sa nasawi, yung panghuli, yung sa Pantukan, so yun ang pang-8. So Davao de Oro, 8, Davao Oriental, 8 din. Ang dumadating na mga report na lumalawak yung mga effect sa barangays ng flooding. Dami ko lang, Director. Davao de Oro, 8 ang naitala. Davao Oriental, 8. So, 16. Lahat po ito? Hindi. 4 sa Davao de Oro. 4. Okay. So, 8 lahat. Tama ba? Pinakamarami na pinsala dito yung sa landslide o mga pagguho ng lupa? Yes, landslide lahat to yan. Yung isa dyan, yung sa Davao de Oro, sa Pantukan, bayan ng Pantukan, yun yung sa mining area. Nag-landslide at doon siya na libing sa mining site niya. Na-recover po ba yung kanyang bangkay? Na-recover naman po lahat. Okay. Kakalungkot lang pero alam naman natin talagang ilan sa ating mga kabayan na kabuhayan po dyan rin sa lugar na yun pagmimini. Although alam natin na meron na dapat sigurong tingnan dyan ating mga otoridad dahil nung nakaraang mga taon may malaking birimo, layo-layo nung lugar kung saan nagmimina, yung kung saan nag-aabang yung mga trabahador, doon pa nagkaroon ng pagguho at maraming nasawi, Director mas tinitingnan ko nga, mas delikado kasi yung sistema ng small-scale mining, yung mga pamilya-pamilya kasama doon sa mining site. So sana yung workers lang ang nandoon. So yun ang pakiusap natin sa mga LGU natin to control the families living in the mining site. Matindi naman itong pinagmamasdan kong video, yung agos ng tubig, obviously galing kabundukan. Napakatindi ng ragasa at meron pang parang kalsadang nabiyak lupang nabiyak na hindi madaanan parang may gumuhong bahagi o yung gitna ng nag-uugnay ng tulay na yon o ng kalsadang yun nagiba Director. Opo, kasi yung sistema ng kalsada natin nasa slope, nasa gilid ng bundok, pangpang ginagawa. Kaya pag nagragasa yung tubig galing sa bundok, dadaan sa ilalim ng lupa kasi hindi nga maganda ang drainage system, no? Yung drainage ng mga national roads natin hindi maganda, hindi kumpleto. Napag-aralan ko na ito, 6 na buwan kong pinag-aralan to lahat ng mga flooding concerns ng Davao region. Napakasaklap tingnan yung drainage system, meron pero hindi kumpleto. Hindi alam kung saan itatapon yung tubig, basta lang meron. Tapos, siyempre, pag walang kumpletong drainage system, walang pagtapunan ng tubig, doon rin pupunta sa mga tao yung tubig. Second, pag walang mga cross drainage, yung tinatawag na cross drainage, yung imbornal box sa ilalim ng karsada, pag ragasa ng tubig galing sa taas, siyempre, sa ilalim ng karsada dadaan na walang drainage, puputulin niya yung karsada. That applies in Davao Occidental, Davao de Oro, Davao Oriental, practically the whole. So, nireklamo ko na ito sa DPWH.
sana nga, sabi ko, lahat ng national roads, kumpletuhin natin yung drainage system. Kasi ganun din, gagastos din tayo pag kukumpunin yan, pag-repair niyan. No? Second, yung mga local roads natin, yung mga provincial, municipal roads, ganun din, incomplete din yung mga drainage system at hindi connected. Kasi nga, pag national roads, si DPWH gagawa. Pag provincial roads, si governor. Pag municipal roads, si mayor. Iba-iba ang plano, iba-iba ang design. Hindi connected yung mga drainage. Siyempre yung tubig, dadaloy hanggang sa No baba. wonder, ano. Kaya pala So, ganito. Ito ang epekto na correct. ito kasi nagtanong ako dito sa mga binabanggit yung mga proyekto ito, yung ilalo na ito nasa gilid lang, ano, itong malaking nakikita kong video na naputol yung nahati yung kalsada. Matagal na proyekto na pala ito, bahagi ito ng flood control project sa lugar. Tama ba 'yun? Lahat yan, national road, meron sila. May mga flood control project, no? May mga drainage. Pero sa nakita ko nga, inikot And matagal na to, inikot. matagal na ito siguro. Itong nakikita ko rito parang 5 years ago ito na-initiate eh. Matagal na yung mga karsay. Ang problema, hindi kumpleto. Mm-mm. Let's say, 200 meters, may kanal. Tapos wala na naman. Another 200 meters, may kanal. Yung tubig, siyempre, saan dadaloy? Doon sa karsada. Doon sa kalsada sisirain na. yung karsada. Tama. Ganon din sa tulay natin. Oo. Yung mga tulay sa national roads. Mm-mm. Nakita ko, napakaganda. Let's say, sa tabi ng tulay, ng bridge, maganda. Mm-mm. Pagdating mga 200 meters away, wala na. Tinanong ko ang DPWH, Ma'am, sir, bakit mukhang yung mga tao hindi na poproteksyonan? Sabi nila, sir, kasi ang mandate namin is to protect the bridge. Kung bibigyan kami ng pera para doon sa taas, gagawin namin. Malaking problema ito. Ang kanila palang hindi interconnected ang bawat proyekto. Yun siguro. Yan din yung nakita natin, di ba? Okay. Sinumbong ng presidente. Oo. Galit na galit ng presidente dahil sa flood control. Ganon din dito sa Davao. Mukhang kung meron tayo makakausap sa Malacanang at gusto malaman yung nangyari yan sa Region 11, mukhang dapat kayo ipakausap sa Pangulo. Mukhang pinagandaan nyo itong report na ito kung bakit may ganitong mga problema ng pagragasan ng tubig, pagguho ng lupa sa mga lugar na hindi naman dapat nagkakaroon ng problema. Anyway, Director, bukod dito sa ano yung kompletong report? Kung balikan ko lang ating unang tanong, ano yung mga report sa inyo ng mga damage sa mga infrastructure na malalaki nitong nakalipas na araw dahil sa shear line? Ang mga bridges, pati roads, yan ang malalaki. Pero ang inaalala ko talaga yung tao dahil napakaraming taong affected. No? Ito ngang Davao de Oro lang, may almost 20,000 families. No? 20,000 families? Saan po ito nasa ito yung mga evacuation center? Meron sa evacuation, meron sa labas. No? Hindi naman marami sa evacuation center kasi nga hindi naman ito bagyo na natumba yung mga bahay nila. Binaha lang. So pag subside ng tubig, bumabalik sila. So meron lang mga almost 2,000 sa evacuation center ang nandyan. So in terms of affectation, kasi ito yung tutulungan natin yung affected people. So marami-rami ang tutulungan natin. Andun naman din ang mga gobernador, mayor natin, from day one, nagtutulong na sila. Pero hindi ito madaling matapos. It has to be sustained. Kasi yung mga hanap buhay nila, siyempre, nasira. Yung mga agricultural crops nila, nasira. So, it will be again the national and local government natin magtulong-tulungan. Okay. Wala namang epekto ito sa trabaho ng gobyerno, pati ng DSWD, doon sa mga kailangang hatiran ng tulong. Kumusta po ang pagpapadala po ng mga relief goods po sa kanila? Tuloy-tuloy naman ang pagdadala. Kasi, alam mo, for the past years, meron na tayong tinatawag na prepositioning of relief goods. Nandun na dati sa mga LGUs yung mga tulong. Pati nga ang OCD kami, naglalagay na kami dati doon sa mga LGU at gagamitin nila when needed. No? So, hindi problema ang logistics natin sa pagpapadala at sa supply natin, available naman. Ako nga, magdadagdag ako itong week na ito.
pinahanda ko na yung pwedeng idagdag ng OCD doon sa mga local government units natin. Meron na ba tayong estimate, Director, sa halaga ng pinsala, both infrastructure and agricultural? Yes, sa agricultural lang, Davao de Oro lang itong kumpletong naibigay, 376 million na. Nako, No? isang probinsya pa lang yan. Sinasabi nyo, 3 probinsya ito, Davao del Yes, Norte, tapos Davao de Oro, sa saka livestock, Davao yung Oriental. mga kalabaw, kandi, manok, baboy, ganyan, 957,800. So, malaking pinsala. Again, you have to put money into the farmers na ulit para makabangon sila, di ba? Bigyan sila ng mga seedling, bigyan ng mga baboy, mga karabaw. May kwento ko lang, ang Davao Oriental may magandang practice diyan eh. May tinatawag silang animal evacuation site. Pati hayop ina-evacuate. Yung mga hayop na kinakailangan ilikas at hindi nadadala ng mga residente. Very Kasi good. malaki ang value niyan sa farmers. Okay. Pag hindi mo nalikas yan at namatay, ang hirap makabangon ng farmer natin. Like ang kalabaw, malaking mga value niyan eh. Alright. Kabayo, Oo. baka, malalaki Okay. ang mga value. Hindi kaya ng farmer na bumangon agad. Kaya gumawa sila ng strategy Maganda na yan. animal evacuation site. Director, maraming salamat sa mga impormasyon nito. At hayaan niyo, sir, na mahingi ho kami uli ng mga update hanggat may ngayong araw nito para Yes, makumusta natin ang ating mga Okay. kababayan sa Region 11. Thank you, Director. Salamat po. Si Director Edna de Anghira. Salamat, Director. Ang Regional Director ng Office of the Civil Defense sa Region 11 ang inyo pong napakinggan. Buena Manong Balita.